Magandang gabi po sa ating lahat, mga kinigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga kinigiliw. At sa lahat po ng sumusubaybay sa gawain na ito ng Panginoon, mga kinigiliw, nakalive po tayo ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan at mga minamahal ng Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabi ito ay ang pagpapahayag ng kasalanan, declaration of sin, pagdedeklara ng kasalanan, mga ginigiliw. Alam niyo mga ginigiliw, marami ang ayaw umamin sa nagawang kamalian, kasalanan at kasamaan, mga ginigiliw. Kahit kitang-kita na yung paggawa ng kasalanan, paggawa ng krimen, kasamaan, wala pa rin umaamin. Wala pa rin umaamin, mga ginigiliw. Kaya nga, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang lahat ng ginawa po natin, hayag man ito lihim, ang lahat ng ito ay ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Wala po tayong may tatago, mga ginigiliw. Lahat, kahit pinakamaliit na kasalanan na nagawa po natin, ang lahat yan, ipagsusulit po natin yan kapag tayo ay tatayo na sa harapan ng Panginoon, mga ginigiliw. Napaka-liwe. Hindi ko alam kung tama yung ginamit ko na salita, lalo na sa batas natin sa Pilipinas. No? Democratic kasi tayo. We are in the form of the democratic government, mga ginigiliw. Kahit kitang-kita mo na yung paggawa ng krimen ng isang tao. Pag andun na siya sa chamber ng korte, pag tinatanong nila kung ginawa niya yung bagay na yun, hindi pa rin umaamin. No? Napaka-relax po. No? Hindi ko po alam. Pero sa ibang nasyon, ibang bansa, once na ikaw ay nagkasala, bibitayin ka, papatayin ka. Ganun po ang batas ng ibang bansa, mga ginigiliw. At sa ibang bansa naman, especially sa Japan, may sinasabi silang harakiri. Alam niyo yung harakiri? Yung parang dignidad mo pag ikaw ay napatunayan na nagnakaw sa kaban ng bayan ng gobyerno, ang gagawin mo, magpapakamatay ka, mag-suicide ka. Ganun ang ginagawa ng mga halal na leader ng Japan dahil pag sila na yung reputasyon nila, nagpapakamatay na po sila. Yun ang sinasabi nilang harakiri, mga ginigiliw. Sa panahon, noong unang panahon, mga ginigiliw, applicable po yung bitay. Applicable po. Opo, applicable po yung pagbitay sa isang tao na gumawa ng kasalanan. Kung babasahin niyo po sa Old Testament, yun ang mandato ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung ang buhay ay inutang, buhay din ang kabayaran, sabi niya, mga ginigiliw. Opo, yun ang ginagawa nila kapag masyadong mabigat yung krimen na ginawa mo, papatayin ka, bibitayin ka. Opo, mga ginigiliw. Kaya dito, pero sa batas ng Diyos, mga ginigiliw, may mga nagagawa po tayong pagkakasala. Na alam nyo, nagkakasala po tayo sa salita, sa isip at sa gawa. Ang pagkakaiba lamang ng isang Kristiyano at sa hindi isang Kristiyano, yung hindi nakakaalam ng katotohanan, yung nagaling ka na sa kapwa mo,
Gusto mo na siyang patayin. Sa isip mo pa lang, pinatay mo na. Sinunog mo na siya ng buhay. Alam mo, sabi ng Panginoon sa standard ni Jesus Christ, wala ka ng pagkakaiba sa isang kriminal. Yun ang batas ng ating Panginoon sa Kristo. Kapag nagaling ka sa kapwa mo at gusto mo na siyang patayin sa isip mo pa lang, wala ka ng pagkakaiba sa isang kriminal. Kapag tinignan mo ang isang babae na may pagnanasa, yung tinitignan mo na, pinagnanasaan mo na sa isip mo, wala ka ng pagkakaiba sa isang mangangalunya niya. Alam mo yung mangangalunya niya? Yung nakita kami. More than that na. Isa ka na, kung ganun pa lang, mga ginigiliw, ganun po ang batas ng Panginoon sa Kristo. Kaya kung nagaling ka na, gusto mo nang tumatay, isa ka ng kriminal. Mga ginigiliw. Kaya, pero sa isang Kristiyano na nakakagawa ng kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa, alam mo kung nasa iyo ang salita ng Panginoon. At the end of the day, at the end of the night, sa bago ka matulog, naiisip mo yung mga bagay-bagay na nagawa mo na kamalian. Humihingi ka ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Kaya nga, kanina umaga, yun ang mahirap pag may mga nagpapalita ng masama. Diba? Nagagalit ka? Oo. Pag araw-araw na nagpapalita na hindi maganda sa'yo, araw-araw ka nang nagagalit. Diba? Araw-araw ka nang nagkakasala. Lalo-lalo na pag naikwento na yung isang tao pumunta sa'yo, naikwento na yung isang tao nakagawa sa'yo ng kasalanan, kinumagahan din na naman ang topic, araw-araw ka na lang nagagalit. Nagkakasala sa Panginoon, mga kaibigan. Pero sa isang Kristiyano, Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, nagkasala mo ako, naghahalin mo ako. Nagkasala po ako sa iyong Panginoon. Yun ang isang Kristiyano. Naiisip pa lang na yung kasalanan, humihingi na siya kaagad ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan, mga ginigiliw. Alam niyo, ang pagdedeklara ng kasalanan, I remember the time when I was in grade 4. Nung nasa grade 4 po ako, mga ginigiliw, hindi ko alam kung paano nangyari yun eh. Yung sinong gustong magpa-umpisal, sabi ko nila, ako naman, nung grade 4 ako, hindi ko naman alam ang ibig sabihin ng kumpisal na tataas ko na lang yung kamay ko. Ay, yung magkumpisal ka pala, confession sa pari. Hindi ko alam na ganun pala yun. Yung andun siya sa loob ng isang covered na kwarto, papasok ka doon, then tatanungin ka niya, anak, sabihin mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ikukumpisal mo sa pari yung kasalanan mo. Kaya, nung sinabi, nakalinya kami, doon, grade 4 ako eh. Nung ako nang papasok sa loob, may nakaupo na matanda na pari. Sabi niya sa akin, anong pangalan mo, hijo? Peter Alonso, Uncle, Lolo, kanya. Hindi ko alam naman kung ano yun. Sige, anak, ipahayag mo ang iyong mga kasalanan, sabi niya sa akin. Nagulat ako. Ay, awan, tibaso ko, Lolo, kanya na. Nalundag na katao. Nasumpang na ako na. Awan, grade 4 ako eh. Hindi ko naman alam yung mga kwan. Awan lang tinaramit mga maday. Ako, tapos sa dati, di baluntak samat din po muna. No, ibagak na nagalanak ti sa lapi, di bitakan inang ko, kada nagsukir na. Baka mapahanod na ako na. Ay, nalutog na katawag ka eh. Oo, mas baso ko. Ang nanganay papilit. Ang pilit na pilit kami lang da. Awan lang tinaramit mo, nagsukir ka.
na baka napangka nagdinis siya bye-bye, binaw-baw na kaninang mo ta, matigas ang ulo mo. Yun ang tinanong ng pare na sa akin. Ay, hindi po, mabait po ako na bata, nasa likod na ako na awang, ang talagahan na naipapilit. Hindi niya naipilit sa akin yung gusto ko. Hanggang nagtagal kami doon. Awan namin eh, talaga, awan na talaga, awan ang kayo, pwede pa, awan, ang baga na pwede siya, gabi baga na amon, baraw, amin-amin tayo, nagbasok tayo, sa angkel awan, ibasok ko na lata. O, ano kasta, nanay papilit, kaya na kanya. O sige, pagkakaranagin, magkaranag na, kung na-GM ako, tagar-gar ko, tagar-gar na. Kalkalimutan na kayo mo, abay na tinanapos. Abay nagbayad ka ako ng ginas namin. Ang tagal mo naman, sabi ng teacher namin. Wala kung natag, pero yun, doon ako natakot. Kasi wala ka pa, you are not yet at the age of reason para tanungin ang mga bagay na yun. Diba? Sa buhay po ng isang Kristiyano mga binigilid. If you are already at the age of reason, yung naiintindihan mo na yung kasalanan, yun ang pagpapahayag ng kasalanan. May sinabi dito na ipahayag mo ang iyong mga kasalanan sa mga elder of the church upang sa ganun ang mga sakit, pagagalingin ng Diyos ang mga may sakit. Pag ipapahayag mo yung mga kasalanan mo, sabi niya po dito sa salita ng Panginoon, mga pinigilid. Ang sabi niya po sa Romans, no? Lahat tayo, 3:23 yata, we are all fall short under the standard of God. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos, walang matuwid kahit isa. Wala po. Wala pong matuwid kahit isa. Lahat ng ginawa nating kabutihan, sabi niya po sa Isaiah, lahat ng yan na ginawa mong mabuti, pagpigadan laing isang manang niya ako. Pagpigadan lang, amoy pagpigadan. Yung andun sa harapan, diba? Basahan, maruming basahan lamang tayo sa harapan ng Diyos. Yung ginawa natin, mabuti, mga kinikilig. Naituro ko po kung ano yung mabuti, diba? Ang mabuti, yung ay bunga ng pananampalataya mo sa Panginoon. Pero kung gumagawa ka ng mabuti outside of your faith sa ating Panginoong Jesucristo na hindi naka-align sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po yan mabuti. Baka nagmamayabang ka lang, nagpapasikat ka lang, o may motibo kang mali. Diba sabi ko sa inyo, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kahit napakaliit na bagay na ginawa mo, dapat napaparangalan lagi ang Panginoon. Pag-inom lang, napakasimpleng halimbawa ang binigay ng Diyos. Whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Simpleng halimbawa, pag-inom, pagkain. Nananalangin ba tayo bago tayo kumain? Baka nakasombrero tayo pag kumakain tayo. O nakahubad. Wala na tayong respeto sa pagkain. Diba? Biblical po yung sinabi niya, whether you eat or drink. Maraming Kristiyano ang hindi nakikita yung mga bagay na ito na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Adi, mga kapay, kaagapon ka, kas kabilnik, yung nakataas yung dalawang paa mo, dakadjarabaw, doon nga sa akang dakadjarabaw, diba? Ugaw. Parang walang respeto sa pagkain. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Naikwento ako na yung dalawang mag-asawa na pastor, di ba, na pumunta sa bahay. Tubig lang ang nila, ayaw nila ng kape, ayaw nila ng coke.
bago nila ininom yung tubig. Pinag-pray nila yung tubig lang. Grabe naman na pagpapahalaga sa salita ng Panginoon, mga dinigilin. Di ba? Grabe yung pagbigay nila ng importansya ng salita ng Panginoon. Kaya kung binabasa mo yung salita ng Panginoon araw-araw, nakikita mo yung maling ginagawa mo. Nakikita natin yung sarili natin. Lalo na pag wala kang devotion sa umaga, tapos may magbabalita sa'yo. Ay, pastor, si ganito, nagalit ka na agad. Kasi wala yung salita sa'yo eh. Diba? Kaya nga, kanina umaga, medyo nagalit ako ng konti eh. Gamitan mo ng kamay na bakal, sabi ko. Pero biblical yun. Ang mahirap kasi, sabi nga ni Pastora, huwag nating idepensa yung mali. Gagamit tayo ng salita ng Panginoon para gawin natin yung isang mali. Totoo po yun. Kasi hindi ako nakapag-devotion kanina umaga. Sa 3 o'clock lang yata ako nagsimula ng devotion. Mga kaibigan. Pero pag umaga kang nagbabasa ng salita ng Panginoon, may mga dumating na gano'n na tentasyon sa'yo na pagtatagumpayan mo. Dahil nasa'yo ang Espiritu ng Panginoon. Nasa'yo ang salita ng Panginoon na ang salitang ito, this is the Spirit of God. Diba? Imagine yung wala ka, walang salita sa'yo. Pag dumating yung tentasyon, kinakagat mo yung tentasyon kasi wala ka sa salita. Diba? Kaya dito, no? Alam niyo, ang taong nagsasabi na wala siyang kasalanan, sabi niya dito, isa siyang sinungaling. Sabi. Sinungaling ang isang tao na nagsasabi na wala siyang kasalanan. Diba? May narinig ka na salita, ay para kinikastida ito. Nung napan ni Pastor King ka, nag-sharing sa una ako. Nung napan ni Pastor King ka, kahit nangasakuin, impadala na ako daygay, mensahe na King ka para sa iyo yun, yung mensahe na yun, hindi para sa kumpare mo. Ay, Pastor, hindi para sa akin yan. Eksakto sana yung salita na yan ng Panginoon, Pastor. Para sa kapitbahay ko, yung kumpare ko na manginginom, dapat doon ang pundan mo, Pastor. Hindi, ikaw ang kinakausap ng Panginoon. Huwag mong ituro yung kumpare mo dahil hindi siya ang kinakausap ng Panginoon, ikaw. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi niya dito, sinungaling ang isang tao na nagsasabi na wala siyang kasalanan. Nagbasol tayo amin isang walang ni Apo. Isu nga itibasol, tibayad tibasol, kaya ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan, patay, tibayad tibasol, isu mamatay ti tao. Kaya tayo namamatay dahil sa kasalanan. Pero ibang patay ang sinasabi niya dito, ibang kamatayan. Anong kamatayan yun? Impyerno. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos, ti kano regalo iti Diyos nga awan ti bayad na, biyag na awan patinggana, babaen kini Apo Jesucristo. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga Pilipino. Basahin po natin. Ang unang sulat ni Juan, 1 John 8. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadayan natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Dinadaya daw natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Pag dinedeklara natin na wala, matuwid akong tao, banal ako, dinadaya mo daw ang sarili at wala sa iyo ang katotohanan.
katotohanan. Yung katotohanan na sinasabi niya dito, wala sa'yo si Kristo, wala sa'yo ang Diyos. Kaya araw-araw, yun ang tinuro ng Panginoon na panalangin eh. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Araw-araw tayong humihingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga nililiw. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Alam nyo yung isang tax collector, taga-singil ng buwis, hindi man lang niya maiangat ang kanyang mukha, andun siya sa labas ng simbahan. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Apo managpaso. Lord, makasalanan ako. Yun ang katanggap-tanggap na panalangin sa Panginoon. Yung umaamin ka na ikaw ay isang marumi at makasalanan. Diba? Na ikaw ay marumi at makasalanan. Yun ang panalangin na katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi mo sasabihin na, Lord, matuwid akong tao, ayaw ng Diyos ng ganyan. Bagkus lalapit ka na may pagpapakumbaba. Panginoon, isa akong makasalanan. Kaya nga, naipakok Panginoong Jesucristo eh. Dahil sa kasalanan natin, di ba? Tapos ayaw natin aminin na tayo ay nagkasala sa Panginoon, di ba? Ayaw natin umamin na gumagawa tayo ng kasalanan. Di ba? Nagkasala tayo sa Panginoon, di ba? Katulad ng isang driver na may sasakyan. Alam mo, hindi maaayos yung sasakyan lalo na nagpapatakbuhan ng sasakyan. Tapos, na-flat yung gulong niya. Hindi maaayos yan hanggat hindi ka bababa at tatanggalin mo, papalitan mo yung gulong. Milagro na lang pag yung front yung gulong mo ay biglang tumigas, yung naayos, ay milagro na yun. Milagro na. Diba? Ganun din ang buhay ng isang tao na nagkasala sa Panginoon. Hindi maaayos yung buhay mo hanggat hindi ka hihingi ng kapatawaran ng iyong kasalanan. Katulad ng sasakyan at yung driver. Diba? Yung sasabihin mo na driver ka, patakbuhin ko lang. Maaayos din yan. Hindi maayos yan. Bababa ka. Hihinto ka. Bababa ka. Papalitan mo yung gulong. Kahit bago pa yung gulong mo, pag na-flat yan, hindi maayos yan. Pag habang tumatakbo, umaayos, hindi. Mas lalong masisira. Ganun din ang buhay ng isang Kristiyano mga tumikilayo. Huwag mong sabihin na, okay lang, na magkasala ako, okay lang, tanggap ng Panginoon yan. Hindi. Hindi po. God is a God of fair and just. Mga kinikilayo. Kaya kung sinasabi natin hindi tayo magkasala, ipagbaga tayo, tayo ng basol, na ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Ano ngayon? Di bagang karunawan, di baso mo, pagsalsalawasawang karuna mo Diyos. Ginagawa natin sinungaling ang Diyos pag sinasabi natin na wala tayong kasalanan at wala sa atin ang kanyang salita, mga ginigiliw. Kaya nga alam nyo, katulad ni Sakeo. Alam nyo si Sakeo? Isang direktor ng BIR. Di ba? Si Levi, nung nakilala nila ang Panginoong Jesucristo,
Alam niyo, nung nakilala nila ang ating Panginoon Jesucristo, yung katotohanan, ang sabi ni Sakeo, ibinalik ka